Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklo ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin nawa tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, ang matatanda ng Israel at ang mga puno ng mga angkan ay ipinatawag ni Solomon sa Jerusalem upang kunin ang kabanang tipan sa Sion, ang kuta ni David. Kaya nagpunta kay Solomon ang mga pinuno sa Israel noong kapistahan ng buwan ng Etanim, ikapitong buwan ng taon. Nang naroon na ang lahat, binuhat ng mga saserdote ang kaban ng tipan. Tinulungan sila ng mga Levita sa pagdadala ng tolda at mga kagamitang naroroon. Hindi mabilang ang mga baka at tupang inihandog ni Solomon at ang buong Israel sa harap ng kaban ng tipan. Pagkatapos, ipinasok ng mga saserdote ang kaban ng tipan sa dakong kabanal-banalan at inilagay sa ilalim ng mga pakpak ng mga kerubin. Nakabuka ang pakpak ng mga kerubin, kaya't nalulukuban ng mga iyon ang kaban ng tipan at ang mga pasanan nito. Walang ibang laman ang kaban kundi ang mga tablang bato na kinasusulatan ng tipan ng Panginoon sa bayang Israel. Ang mga tablang bato ay nilagay roon ni Moises nang sila'y nasa Horeb matapos silang ilabas sa lupain ng Ehipto. Pagkalabas ng mga saserdote, ang templo'y napuno ng ulap, ano pat hindi sila makapagpatuloy ng gawain sa loob. Ang templo'y napuno ng kagilagilalas na kaningningan ng Panginoon. Kaya nga't sinabi ni Solomon, O Panginoon, kayo ang naglagay ng araw sa langit, ngunit minabuti ninyong manirahan sa makapal na ulap. Ipinagtayo ko kayo ng isang magarang templo, isang bahay na titirhan ninyo habang panahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Poong makapangyarihan, kami iyong panahanan. Poong makapangyarihan, kami iyong panahanan. Aming nabalita na nasa Bethlehem ang kabanang tipan. Sa bukid ng Haar, namin nasumpungan. Ang aming sinabi, ang templo ng Poon ay puntahan natin. Sa harap ng trono, siya ay sambahin. Poon makapangyarihan, kami iyong panahanan. Sa iyong tahanan, Poon pumasok ka kasama ang kaban. Ang kabang sagisag ng kapangyarihan. Ang mga saserdote bayaang maghayag ng iyong pagliligtas. Ang mga hinirang sumigaw sa galak.
Sa lingkod mong David, may pangako ikaw, Panginoon namin. Ang piniling hari ay huwag mong itakwil. Poong makapangyarihan, kami iyong panahanan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sina Jesus at ang kanyang mga alagad ay tumawid ng lawa. At pagdating sa Genesaret, ay isinadsad nila ang bangka. Pagkalunsad nila, nakilala siya agad ng mga tao, kaya't nagmamadaling nilibot ng mga ito ang mga puok sa paligid. At ang mga may sakit na nakaratay na sa higaan ay dinala nila kay Jesus. Saan man nila mabalitaang naroon siya. At saan man siya dumating, maging sa nayon, lungsod o kabukiran, ay dinadala sa liwasan ang mga may sakit at isinasamo sa kanya na pahipuin sila kahit man lamang sa palawit ng kanyang kasuotan. Ang lahat ng makahipo nito ay gumagaling. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ganoon din po sa mga sumusubaybay sa atin sa Facebook Live, sa mga nasa kanilang tahanan. Magandang umaga po. Palibasa po ay nasanay na kami mga pari na binabati pati yung mga nanonood sa atin, hindi ba makasimba, mga nasa tahanan tuwing alas 6 ng umaga. Kita ninyo dun sa Ebanghelyo. Sabi, yung mga tao, mga malalapit na kamag-anak, dinadala ang mga may sakit kay Jesus. Lahat ng kanilang karamdaman, inilalapit kay Jesus. Yung iba'y nasa kanilang mga higaan, dinadala kay Jesus. Nilalapit kay Jesus. Sapagkat ang unang kailangan nating maunawaan, si Jesus ay nakilala, naging tanyag dahil sa kanyang pangangaral. Magaling mangaral si Jesus. At si Jesus ay gumagawa ng mga himala. Dahil doon, lalo na yung kanyang pagpapagaling ng mga may sakit, inilapit sa kanya ang lahat ng may sakit. Si Jesus ba ay doktor? Si Jesus ba ay manggagamot? At di ka pagiging may sakit, dapat kayo sa doktor pumunta. Normal po yun. May sakit ka, punta ka sa doktor. May, iba't iba naman ang mga doktor eh. Pag masakit ang iyong ngipin, sa dentista ka pupunta. Pag masakit ang, may butong masakit sa iyo. May nabali o ano man, sa buto, di orto, ano?
Ba't iba yung doktor eh? Ngayon, sa mata. Nalalabo ang iyong mata. Eh, pumunta ka doon kay Doktora Cantos, ano? Sabihin mo lang, pinapunta ko dito ni Father Edwin. At siya. Okay. Hindi ko naman sinasabing libre ka na. Ano? Mabibigyan ka ni doktora ng discount. Iba't iba yan eh. Pero pag may masakit sa iyo, dapat sa doktor ka pupunta. Ay bakit si Jesus? Hindi naman doktor. Bakit sa kanya dinadala ang lahat ng may sakit? Ang sabi dito, lahat ng uri ng karamdaman. Eh siguro, dahil hindi naman si Jesus nag-aral ng medisina, hindi natin siya pwedeng tawaging doktor. Hindi natin siya pwedeng tawaging Dr. Jesus. Hindi naman eh. Kasi wala siyang diploma, no? O baka hindi siya certified ng TESDA. Kasi ngayon, kahit may diploma ka, kung hindi ka naman certified ng TESDA, bali wala din eh, no? So, hindi naman siya doktor. Kasi hindi naman siya nakapasa sa board exam eh. Diga? Bagay, kahapon katatapos lang ng bar exam, ano? Mga abogado, pinagdasal natin. Inalala natin yung mga kumuha ng exam. Meron pare, kumuha ng bar exam, ha? Father Eugene Hechanova. Ang rektor ng minor seminary, kumuha po siya ng bar exam. Kaya kasama siya sa ating mga pinagdadasal. Si Jesus, hindi siya doktor. Eh yung mga nagpapagaling na mga hindi doktor, anong tawag natin? Anong tawag natin? Dito sa Batangas, anong tawag natin doon sa mga nanggagamot na hindi naman doktor? Anong tawag natin? Kwak-kwak, ano? Ang tawag natin, albularyo. Lalo namang hindi albularyo si Jesus. No? Iba naman yung albularyo eh. Ang albularyo, yung mga tapal-tapal, bago itapal sa iyo, susulatan ng mga kung ano-ano, akala mo yung Latin, guri-guri lang naman, hindi mo rin naman mabasa. No? Kaya yun guri-guri, kasi nga ang doktor, pangit daw dapat magsulat eh. Kaya yung mga albularyo, pinapangitan din nila ang sulat nila. Ano gaho yung inyong isinulat na yan? Ari Latin? Hindi mo rin naiintindihan. Pero sidyang guri-guri lang yun, ano? Tapos, duduraan ng kaunti, no? Parang may plema pa yata yung iba eh. Tsaka ididikit sa iyo, ano? Yun. Ay galit na galit si Father Roland pagka pumupunta sa albularyo. Ayaw ni Father Roland kasi, siyempre, mga exorcist, ayaw pumayag sa ganyan. Ang tinuturo ni Father Roland, pag may sakit ka, pumunta ka sa doktor. Ganon. Si Father Roland nagagalit sa akin kasi ayaw ko pumunta sa doktor eh. Sabi ako doon magpa-laboratory, magpa-check up ako. Sabi ko, hindi na, alaman ko ang aking sakit. Kagaling at di ko alam. Patay kung patay. Pero kung may sakit tayo, dapat sa doktor pumunta. Hindi sa albularyo. No? Pero mayroong mga nanggagamot. Yan. Si Jesus hindi naman siya doktor. Si Jesus hindi naman siya albularyo. Pero bakit sa kanya dinadala ang mga may sakit? Ano ba ang pagkakilala kay Jesus? Si Jesus, dahil sa kanyang pangangaral at ginagawang mga himala, nakakilala siya ng mga tao na isang propeta, siya ay Mesiyas, siya ay guro. Kinilala siya ng mga tao na sinugo ng Diyos. At nabatid nila na sa pagpapagaling ni Jesus, ang pinagagaling ni Jesus, hindi lang yung katawan. Pinagagaling ni Jesus yung kalooban, yung spiritual. Sapagkat pinatatawad ni Jesus pati ang mga kasalanan. Sapagkat si Jesus ay pari, hari, propeta, magpakailanman. Kaya't inilapit nila kay Jesus ang lahat ng kanilang suliranin sa buhay. Kaya nga tinatanong tayo ng Ebanghelyo eh. Ano ba pagkakilala mo kay Jesus? Sino ba si Jesus para sa iyo? Anong pagkakilala mo kay Jesus?
Sino siya para sa iyo? At anong ilalapit mo sa Kanya? Yung mga tao, nung si Jesus ay narinig nilang nangangaral sa paghahari ng Diyos, sapagkat ang kanilang pagkaunawa sa hari ay magbibigay ng solusyon sa lahat ng iyong problema. Si Jesus ang naghari sa kanilang buhay. Kaya't lahat ng aspeto ng buhay na nangangailangan ng lunas ay kay Jesus nila inilalapit. Kayo ga po'y nagdadasal? Ano po ang inyong mga ipinagdadasal? Father, lahat. Pinagdadasal ko lahat. Ayun. Yun ang tugon at masasagot natin, anong pagkakilala natin kay Jesus? Sino si Jesus sa ating buhay? Kung si Jesus ang hari at naghahari sa atin, abay lahat ay ilalapit natin sa Kanya. Si Jesus ay hindi doktor. Si Jesus hindi albularyo. Pero si Jesus ay manggagamot. At lahat ng suliranin, lahat ng aspeto ng ating buhay, kapag ating inilapit sa Kanya, ang Diyos ay palaging may tugon. Kaya nga lamang, kinakailangan bukas ang ating puso at isipan para sa Kanyang kalooban. Sapagkat ang Diyos ay gumagamit ng tao, lugar, o pangyayari upang may parating sa atin at may pabatid sa atin at maunawaan natin kung ano ang dapat nating gawin upang tayo ay Kanyang matulungan at dadaloy sa atin ang Kanyang biyaya at pagpapala. Baka naman ginigiya na tayo ng Diyos patungo doon sa ating hinihiling sa Kanya, sa ating ipinagdadasal, kaso, tayo ang may problema. Sarado ang ating puso at isipan. Kaya nabubulag tayo at hindi natin makita. Kapag kayo may problema, kapag tayo may suliranin, anong ating unang ginagawa? May problema ka eh. Siyempre, yung problema mo, gusto mo masolve. May di magdadasal tayo, hihingi tayo ng tulong sa Diyos, at upang malaman natin, ano kaya ang solusyon sa problemang ito? Ako, pag ako may problema, talagang ako nagdadasal. Oh, Lord, may problema. Bahala na po kayo. Alam ko namang ayaw nyo rin na may problema kayo. Solve nyo na. Kasi pag hindi nyo sinolve, mamumroblema kayo. Abay, sinosolve nga. Pinapakita yung mga bagay na dapat mong gagawin. Si Jesus ang ating hari. At siya ang dapat maghari sa ating buhay. Kung ang pagkakilala natin kay Jesus ay katulad ng pagkakilala ng mga sumusunod sa Kanya, na ang ginawa'y dinala na lahat ng uri ng problema kay Jesus, bakit? Sapagkat hari nga eh. Ganon din ang ating gagawin. Ilalapit natin lahat kay Jesus. Kailangan lang maging bukas ating puso at isipan ang ating kalooban upang mabatid natin ang kalooban ng Diyos. At tuloy na dadaloy sa atin ang Kanyang biyaya at mga pagpapala. Manalangin tayo sa Ama na nagnanais na gumaling ang lahat. Hindi niya itataboy ang sinumang nangangailangang dumulog sa Kanya. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Bilang simbahan,
Naway huwag nating isarado ang ating mga puso sa pangangailangan ng ating kapwa. Bagkus ibahagi natin ang pag-ibig ng Diyos sa kanino man. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Tayong lahat naway kumilos para sa katarungan at para sa dangal ng tao, lalo na sa mga taong hindi binibigyang pansin ng lipunan, kasama na ang mga mahihina at mga dukha. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Ang ating komunidad, naway maging matulungin at maitaas ang bawat isa na mayroong pag-ibig at malasakit tulad ng ipinakita sa atin ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Ang mga may sakit sa isip, katawan at diwa, naway makatagpo ng ganap na kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Ang mga tapat na yumao, naway tumanggap ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Makapangyarihang Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin at ang aming mga puso at gawin mo kaming laging handa upang tanggapin at mahalin ang nangangailangan naming mga kapatid sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa salibutan sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming maialay mula sa lupa at buo ng aming paggawa. Ang tinapay na ito para maging pagkain nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa salibutan sa inyo pong kagandahang loob. Narito ang aming maialay mula sa katas ng ubas at buo ng aming paggawa. Ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin po tayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahina. Ipagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas po natin sa Diyos ang ating mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na kayo ay aming pasalamatan sa magitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ikinalugod mo sa Kanya'y baguing mabuti ang lahat at sa pamamagitan niya ay aming tinatanggap ang iyong abot-abot na kaloob at paglingap. Kahit na siya ay hindi naiiba sa iyo, minabuti niyang maging diri naiiba sa mga tao. Hamak siyang tulad namin sa kamatayang totoo, noong ihain niya ang sarili ng kami makasundo mo. Kaya naman iyong idinangal siya at iyong itinampok upang sa lahat siya'y manguna. Ngayon nga'y lahat ng sa kanya'y nakikisa ay talagang magkakamit ng iyong buhay at ligaya. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at maling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay po namin sa inyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin po ninyo ang inyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin po ninyo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming obispo, ng lahat naming mga obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin po ninyo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw na. Kawaan po ninyo sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kawaan po ninyo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Bereng Maria na ina ng Diyos at ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng mga martir, kaysa ni na San Jose Marelo, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa inyo. Ay pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa inyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Itinuro sa atin ang ating Panginoong Hesus na ituring natin at tawagin ang Diyos bilang ating Ama. Idulog natin sa Kanya ang lahat ating mga panalangin, ang ating mga kahilingan at pangangailangan, at ang ating mga pagsusumamo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami
kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang ang pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi po ninyo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan po ninyo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban po ninyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon nawa ay lagi pong sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito po ang kordero ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, na siyang mag-aalis at magpapatawad ng ating mga kasalanan. Mapapalad tayong lahat na inaanyayahang magkasalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Jesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa paraang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso. Niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen.
Oratio Imperata. Mahabagin at maawaing Ama, inaamin namin ang aming mga kasalanan at mapagpakumbabang dumudulog sa iyo upang makatagpo ng pagpapatawad at buhay. Nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas na mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga nalinang na gamot ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasanawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Panalangin mo kami. San Jose, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Panalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkait inuming pagkakaisa ang ibinibigay, kami niloob mong makapakinabang kaisa ni Kristo, kami naway makapamuhay, upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa magitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo at hilingin po ninyo mga biyaya at pagpapala ng Diyos. Patnubayan nawa kayong lagi ang inyong pamilya at mga mahal sa buhay upang laging sumainyo ang kapayapaan, pag-ibig at kaligtasang magpasawalang hanggan ng Diyos Amang makapangyarihan. Amen. At nawa ay pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihan at lubhang mapagmahal nating Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating banal na misa ay naialay na, kumain ng taglayang kapayapaan upang ang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.